Jun, ang aga mo naman ah. Kailangan po eh. Mas marami kasing bumibili pag umaga. Ilang oras ka na ba dito? Kakadating ko lang po, mga alas 5. Galing po ako sa bagsakan. Ay, magkano ang kilo ng kamatis? 25 lang po ate. Bagong dating yan. Kanina lang. Aba, mura ha? Bigyan mo nga ako ng 2 kilo. Sige po. 2 kilo. O, ayan po. 50 pesos lang po. Iho, sariwa ba yung pechay mo? Opo, kakababa lang ng truck kaninang madaling araw po. Ay, sige, isang tali nga. Heto po. 10 piso lang. Bali ang total po, 60 pesos po. Teka, eto bayad oh. Salamat po. Jun, hanga ako sa'yo. Napakasipag mo. Kailangan po eh. Pangtulong sa bahay. Hindi ka ba nag-aaral? Tumigil na po ako. Baka makabalik ako pag nakaipon po. Sayang naman kung hindi ka makakatapos. Yun nga po ang plano ko eh. Kahit paunti-unti lang po ng ipon. Ay, iho, dagdagan mo nga ako ng talong. Sige, ilan po? 3 piraso lang. Eto po. 15 pesos lang po yan. Salamat ha. Naku, ang bait mo naman kausap, magalang. Naku, salamat din po. Kuya, Maya, bakit ka nandito? dumaan lang ako bago pumasok sa school. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa. Mamaya na. Konti pa lang ang bumibili. Oh, nagbalot si mama ng pandesal para sa'yo. Ayos. Salamat ah. Buti pa si Jun, may tagahatid ng almusal ah. Siyempre, hindi na nga siya natutulog ng maayos kakatrabaho. Uy, sobra ka naman. Di Totoo naman ah. naman ah. Konti na lang. Makakaipon din ako. Baka makabalik na ako sa school nito. Sana nga kuya. Jun, kumain ka na. Kanina ka pa galing sa palengke, baka hindi ka pa naglalunch ng maayos. Kumain naman ako kanina, Nay. Pero mabilis lang. Ang dami kasing bumibili ngayong araw eh. Maganda yan. Ibig sabihin, gumagalaw ang paninda mo. Nakabawi ka ba sa puhunan mo? Opo, halos naubos lahat ng gulay. May konti na lang akong natira na repolyo. Pero baka mabenta ko rin po yun bukas ng umaga. Ay, alam mo anak, minsan naiisip ko kung hindi ba masyadong mabigat sa iyang ginagawa mo. Bata ka pa pero ikaw na yung halos kayod kalabaw. Mas mabigat po siguro kung wala akong ginagawa para makatulong sa inyo. Pero hindi mo naman dapat bitiwan yung pag-aaral mo ng tuluyan. Sayang naman ang talino mo. Nag-iipon lang po ako ng kahit paunti-unti. Balang araw, babalik po ako sa school. Huwag mong kalilimutan na may pangarap ka rin para sa sarili mo. Hindi lang yung puro trabaho, anak. Alam ko naman, Nay. Pero sa ngayon, mas importante na makatulong muna ako dito sa bahay. Kanina may narinig akong balita sa terminal ng tricycle. Sabi may operasyon daw ang mga pulis sa may kabilang barangay mamayang gabi. Operasyon po? Tungkol saan? Tungkol daw sa droga. May hinahanap daw na tao. Ay nako, sana naman wag umabot dito sa lugar natin. Nakakatakot ang mga ganyang balita. Huwag po kayong mag-alala. Umuwi naman ako agad pagkagaling sa palengke. Oo nga kuya, pero minsan gabi ka na nakakauwi. Ingat ka pa rin. Basta anak ha, pagtapos ka na sa palengke bukas, umuwi ka kagad. Huwag ka na magtagal pa sa labas. Opo, Nay. Ganun naman palagi eh. Ang init pa rin ng araw. Mukhang mas kaunti lang ang bumibili ngayon. Hoy Jun, pauwi ka na ba? Hindi pa, Leia. Matumal ngayon eh. Maya-maya pa ako uuwi. Baka sakaling may mga bumili pa. Ingat ka ha, may narinig akong balita. May pulis daw na nag-iikot sa kabilang kalye. Oo, nabalitaan ko nga rin yun eh. Sana hindi na sila umikot sa kalye natin. Oo nga, baka magkagulo pa. Pero sabi ni Kapitan Benjo, ginagawa daw nila yon para sa kaayusan ng barangay. Sana nga. Pero nakakainis kasi nakakatakot din. Baka may mga inosenteng madamay. Di ba nga nung panahon ng war on drugs, kung sino-sinong inosenteng namatay? Tama ka. Kaya nga mas mabuti siguro kung hindi na tayo lalabas kapag madilim na. Salamat sa concern, Leia. Ba't ka pala nandito sa palengke? Anong bibilin mo? May pinabibili lang si nanay. Bigas at saka isda. Pang-ulam sa hapunan. O sige, bumili ka na para makauwi ka na agad. Mag-iingat ka ha.
Ayan, halos subos na ang paninda ko. Pwede na akong magligpit ng mga paninda para makauwi na. Oh, Jun, uuwi ka na ba? Opo, gumagabi na rin kasi. Bukas na lang ulit. Sige, mag-iingat ka. Teka, tumatawag si nanay. Hello, Nay? Ay, John, nasaan ka na anak? Pauwi ka na ba? Opo, Nay. Pauwi na po ako. O huwag kang magtagal sa pag-uwi ha, umuwi ka kagad. Opo, Nay. Diretso lang po ako ng uwi. O, kakausapin ka raw ni Maya. Hello, kuya. Mag-iingat ka sa pag-uwi Ang daming mga pulis sa kabilang kalye. Oo, Maya. Narinig ko nga rin ang tungkol doon. Huwag kang mag-alala. Pauwi na rin ako. O sige kuya, basta mag-ingat ka. O, ito na ulit si nanay. Jun, sunduin na lang kaya kita sa kanto. Ano ka ba naman, Nay? Kayang-kaya ko nang umuwi. Huwag ka na pong mag-alala. Ewan ko ba anak, parang kinakabahan ako eh. Nandyan na po ba si tatay? Oo, nandito na siya. Umuwi na nga siya kaagad at hindi na bumiyahe kasi nga medyo magulo dito sa atin ngayon. Lalo na nga doon sa kabilang kalye. Yung ibang mga pulis nga nandito na sa lugar natin. Sige po, Nay. Mag-iingat na lang ako. Wala naman akong ginagawang masama kaya wala po akong dapat na ikatakot. Mag-iingat din kayo dyan sa bahay. Konti na lang. Halos malapit na ako sa kanto. Ay, sana walang abala at makauwi ako ng maayos. Natatanaw ko na mula rito ang mga pulis na nasa lugar namin. Nakaka-stress isipin na may operasyon ng mga pulis sa lugar namin. Ayan, malapit na ako sa bahay. Nandito na ako sa tapat ng bahay ni Nalea. Konting-konti na lang, makakauwi na ako. Hoy! Huminto ka dyan! Tumigil ka! Itaas mo ang mga kamay mo! Ako po ba? Bakit po? Hindi po ako kasama sa mga hinahanap nyo. Pauwi lang ako galing sa pagtitinda sa palengke. Tumigil ka! Hindi mo ba ako narinig? Itaas mo ang kamay mo o babariling kita! Hindi po ako kasama sa mga taong hinahanap nyo. Wala po akong kinalaman sa droga o sa anumang illegal na gawain. Pauwi lang po ako galing sa pagtitinda sa palengke. Tumigil ka! Lumapit ka sa amin ng dahan-dahan kung ayaw mong masaktan. Boss, sir. Pauwiin nyo na lang ako. Wala akong kinalaman sa kahit anong masamang gawain. Lumapit ka ha! Isa! Opo, lalapit na po ako dyan. Wala akong kinalaman sa operasyon nyo, sir. Hindi ako naniniwala sa'yo. Tingnan mo. Ikaw lang ang malakas ang loob na nasa labas habang yung ibang residente, lahat nasa loob ng bahay nila. Hindi ko po alam kung anong nangyayari. Galing lang ako sa pagtatrabaho sa palengke. Pauwi na po talaga ako. Kahit kailan, mahilig kayong mga tuwiran. Kunwari inosente, pero suga pa naman sa droga. Boss, sir, hindi akong hinahanap nyo. Nagkakamali kayo. Hindi ako adik. Lalong hindi rin ako pusher. Simpleng mamamayan lang ako na nagsisikap at nabubuhay ng tahimik. Sinungaling ka! Boss! Wala akong kinalaman! Wala akong ginagawang kasalanan! Hindi ako masamang tao! Dapat sana huhulihin ka na lang namin. Pero dahil masyado kang maingay at maraming sinasabi, kailangan mo nang manahimik. Sir, wag! Maawa ka sa akin! Hinihintay ako ng magulang ko at kapatid! Kailangan mabawasan ang mga salot sa lipunan. Di ako salot, boss! Wala akong ginagawang labag sa batas! Yan ang pagkakaalam mo. Pero matagal ka nang pinaghahanap ng batas dahil sa pagtutulak mo ng droga. Nagkakamali ka, sir! Baka napagkamalan mo lang ako! Hindi ako yung hinahanap nyo! Hindi na kita patatagalin. Wag, sir! Boss! Maawa ka! Huwag mo akong papatayin! Huli ka na, boy. Wag! O mga bata, tumakbo siya kahit kinakausap ko lang naman. Hinabol natin. Nang maabutan, nagtangkang agawin ang baril ko. Nanlaban, di ba? Binaril ko kasi nanlaban siya. Ganun ba talaga? Balik na tayo sa kabilang kalye. Marami pa tayong hahanapin mga adik na salot ng lipunan.
Erning. Kanina pa tayo nandito. Wala pa rin malinaw na sinasabi sa atin kung ano nangyari sa anak natin. Kumalma ka muna, Delia. Kanina sinabi ng nurse na may kausap pa raw na pulis ang doktor. Hintayin muna natin kung ano sasabihin nila. Mabuti pa si Kapitan. Pinayagang pumunta doon. Samantalang tayong magulang hindi. Hindi naman pwedeng nandoon tayong lahat. Tay, kanina kausap ko pa si Kuya sa cellphone tapos ngayon, nasa ospital na siya. Napagkamalan daw na si June ang adik at drug pusher na hinahanap ng mga pulis. Hindi ko alam kung bakit umabot sa pagkakabaril sa kanya. Dapat hinuli na lang nila si June para may karapatan pa siyang ipagtanggol ang sarili niya sa korte. Hindi ako makapaniwala na magyayari yan kay June. Kaya siguro kanina pa ako kinakabahan dahil may masama palang mangyayari sa kanya. Alam ko walang ginagawang masama ang anak ko. Bakit nila binaril si John? Aling Delia, Mang Erning. Leia, bakit ka nandito? Aling Delia, malapit lang sa bahay namin yung lugar kung saan binaril si June. Narinig ko ang putok, tapos umilip ako sa bintana. Nakita ko po si June, nakahandusay sa kalsada. Ano? Nakita mo si Kuya? Nakita mo rin ba kung sinong bumaril sa kanya? Hindi Maya. Sumilip lang ako pagkatapos ko marinig ang putok ng baril. Oh, Diyos ko. Ano ko? Leia, ano pang nakita mo? Wala na po. Umalis na ang mga pulis. Tapos saka na nagsilabasan ng mga tao. At nakita ko ang ilan ay tinutulungan maisakay si June para dalhin sa ospital. Pero, bakit siya binaril? Wala naman siyang ginagawang masama. Yun na nga rin ang hindi ko maintindihan. Parang napagkamalan lang yata siya. Ayan na si Kapitan. Papalapit. Erning, Delia. Kapitan, kumusta ang lagay ng anak ko? Ano na ang lagay ni June? Isinugod namin siya sa emergency room kanina pero huli na nang makarating kami rito. Patay na siya, Erning. Wala na ang anak ninyo, Delia. Oh, hindi! Hindi totoo yan! Buhay pa ang anak ko! Buhay pa siya! Hindi siya patay! Nay! Ang Kuya John! Kuya! Kapitan, gusto namin makita ang anak namin. Nasaan siya? Dinala na siya sa morgue. Pwede natin siyang puntahan doon para makita niyo siya. Hindi! Hindi pwedeng ganun lang ang nangyari sa anak ko! Anak ko yan! Oh, June! Ay, Kuya! Bakit naman ganito? Pupuntahan natin siya sa morgue. Gusto ko makita ang anak ko. Salamat sa pagpunta niyo rito sa Barangay Hall. Alam kong mabigat ang nangyari kagabi. Kaya gusto nating malinawan kung ano ba talaga ang nangyari. Pinakiusapan kong pumunta rito si Police Officer Roman De Dios para ibigay ang panig niya at pumayag naman siya. Kapitan, malinaw para sa amin na may mali. Anak ko si June. Kilala siya ng buong barangay na nagtatrabaho lang sa palengke. At kahit minsan hindi siya nagdala ng gulo dito sa barangay. Pauwi lang siya galing sa trabaho kagabi. Hindi siya yung taong hinahanap ng mga pulis. Pero bakit siyang binaril? Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Pero kailangan ko ring ipaliwanag ang side namin. May operasyon kami kagabi laban sa isang hinihinalang drug suspect. Pero bakit si Kuya ang binaril kung may inahabol kayong iba? Sinita namin siya pero habang kinakausap ko siya, tumakbo siya. Kaya lalo kaming naghinala na may tinatago siya. Nang maabutan namin siya, nanlaban siya at tinangkang agawin ng baril ko. Kaya naputukan ko siya. Tumakbo ang anak ko? Hindi ako naniniwala tumakbo siya. Hindi yan tatakbo dahil alam niyang wala siyang ginagawang mali. Pauwi lang siya. Galing siya sa pagtitinda sa palengke. Prutas at gulay ang ibinibenta ng anak ko. Hindi droga.
At hindi ako naniniwalang aagaw kanya ng baril. Hindi niyo dapat binaril ang anak ko! Wala siyang kasalanan! Wala! Mabilis sa mga nangyari kagabi. Hindi lahat ng desisyon sa operasyon ay may oras para sa mahabang paliwanag. Pero buhay ng tao ang nawala. Hindi yan simpleng pagkakamali. Sandali lang. Naiintindihan ko ang galit ng pamilya mo, Ernie. Delia. Pero kailangan nating maging maayos ang usapan. Hindi nga natin dapat pinapunta rito si Police Officer Roman eh. Mabuti nga at pumayag siya na magpaliwanag sa inyo. Kapitan, hindi namin kayang tanggapin na sinasabi niya na parang normal lang ang nangyari. Ang gusto lang namin ay ang katotohanan. Kung nagkamali sila, dapat nilang aminin yun. May proseso para sa mga ganitong kaso. Magkakaroon ng internal investigation tungkol sa nangyari kagabi. Imbestigasyon ng pulis laban sa kapwa-pulis? Paano namin masisiguro na lalabas ang totoo? Tama ka, anak ko. Hindi kami tatahimik hanggat walang malinaw na sagot. Naiintindihan ko ang posisyon ninyo. Kung gusto ninyo, maaari kayong magsampa ng formal na reklamo para masimula ng investigasyon. Kung yun ang kailangan, para mabigyan ng hustisya ang anak ko, gagawin namin. Karapatan niya yun. Pero umaasa ako na mauunawaan ninyo ginawa lang namin ang trabaho namin. Ang trabaho niyo ay protektahan ang mga tao. Hindi barilin ang inosente. Hindi pa rin ako makapaniwala na nasa kabaong na ngayon si John at wala ng buhay. Delia, kanina pa tayo nakaupo dito. Magpahinga ka muna sandali. Paano ako magpapahinga, Erning? Paano? Kahapon lang kausap ko pa siya. Sabi niya sa akin, maaga siya uuwi. Nay, hindi pa rin pumapasok sa isip ko na hindi na natin makakausap muli si Kuya. Kahit ako, hindi ko matanggap ang nangyari. Sa isang iglap lang, nawala na siya. Aling Delia, Mang Erning, nakikiramay po ako. Salamat sa pagpunta, Leia. Hindi po ako mapakali sa bahay kaya pumunta na lang ako rito. Hindi ko makakalimutan yung nangyari kagabi. Leia, ikaw ang isa sa mga nakakita sa kanya bago siya dinala sa ospital, di ba? Oo. Pagkatapos ng putok, may mga taong lumapit. Nakita ko na si June, yung nakahiga sa kalsada. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit siya ang napagkamalan. Mang Erning, kilala ko po si June. Alam kong wala siyang kinalaman sa mga sinasabi ng pulis. Yun nga ang masakit eh. Kahit anong paliwanag nila, alam kong mali ang ginawa nila. Kanina sa barangay hall, parang gusto lang nilang matapos na ang usapan. Oo. Parang gusto nilang tanggapin na lang natin ang nangyari. Hindi ko kayang tanggapin yon. Hindi ako titigil hanggat walang hustisya para sa anak ko! Hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari kagabi. Parang paulit-ulit lang na bumabalik sa ulo ko. Hindi tumakbo si June. Hindi rin siya nanlaban. Sinuntok siya ng pulis at nang sumubsob sa lupa si June, nagmakaawa siya. Pero binaril pa rin siya ng pulis. Ito ang video na nai-record ko habang nagkakagulo sa labas ang mga pulis. Hindi ko naman sinasadyang kunan yun. Nakunan ko sa video ang pagdating ni June. Hanggang sa tinawag siya ng pulis at pinataas ang kamay niya. Halatang nalilito at natatakot si June. Hindi tumakbo si June. Kung makikita ito ng iba, malalamang mali ang sinasabi ng pulis. Pero kung ilalabas ko to, baka ako naman na magkaroon ng problema. Sino yan? Leia, ako to. Maya, sandali lang ah. Pasensya na kung pinuntahan kita rito. Nakita kita sa burol ni Kuya kanina. Di ko lang namalayang umalis ka na pala. Oh, ba't napasugod ka? Leia, may gusto sana ako itanong sa'yo. Ano
ba yun? Ikaw kasi ang malapit sa lugar kagabi. May nakita ka ba na makakatulong para malaman ko ano talaga ang nangyari? Maya, may nai-record ako sa cellphone ko habang nagkakagulo yung mga pulis. Video? Talaga? Oo. Nag-video ko habang nagkakagulo sa kanto. Saktong may streetlight doon kaya malinaw na nakunan sa video. Leia, malaking bagay yan. Makakatulong yan para malaman ko ano talagang nangyari. Yun nga ang iniisip ko. Pero natatakot ako. Baka kapag nalaman ng mga pulis na may video ako, baka ako naman ang madamay. Naiintindihan ko kung bakit ka natatakot. Pero kung walang magsasalita, baka tuluyan nilang sabihin kasalanan ni Kuya ang nangyari. Yun nga rin hindi ko matanggap. Alam kong hindi siya ganong tao. Kung makita ni nanay at tatay ang video na yan, baka magkaroon sila ng pag-asa na may lalabas na katotohanan. Kailangan ko muna sigurong pag-isipan ko ano ang tamang gawin. Kanina pa dumarating ang mga tao para makiramay. Pero parang wala akong naririnig. Parang hindi pa rin totoo ang nangyari. Ganyan din ang pakiramdam ko. Para bang isang masamang panaginip ang nangyari at hindi na tayo magising. Nay, tay, kanina may mga kapitbahay na nagtatanong kung magsasampa raw tayo ng kaso laban sa pulis. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang alam ko lang, hindi pwedeng ganito na lang ang mangyari sa Kuya Jun mo. Tama ang nanay mo. Kung may pagkakamali, dapat may managot. Aling Delia, Mang Erning, pwede ko ba kayo makausap sandali? Leia, ikaw pala. Halika, maupo ka rito. Salamat po. May gusto sana akong sabihin tungkol sa nangyari kay June. Ano yun, Leia? May naaalala ka bang detalye nung gabing yun? Mang Erning, habang nagkakagulo sa kanto, may nai-record akong video sa cellphone ko. Yan yung sinabi niya sa akin kagabi, Nay, Tay. Hindi ko po sinabi agad sa inyo dahil hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Video? Ibig mo sabihin, nakuna mo ng video ang nangyari bago barilin ng anak ko? Opo. Malinaw na nandun si June sa kalsada habang sumisigaw ang mga pulis. Leia, mahalaga yan. Ang video na yan ang magsasabi kung ano talaga ang nangyari. Natatakot ako na baka ako naman ang balikan ng mga pulis. Pero kilala ko si June. Hindi ko kayang manahimik kung ganitong may hawak akong ebidensya para ipagtanggol ang pangalan niya. Kung handa ka, tutulungan ka namin. Hindi ka namin pababayaan. May isa pa po akong naisip. Siguradong mas mabuti kung ipakita natin ang video sa isang abogado. Para may taong marunong sa batas na magsabi kung ano ang dapat gawin. At para hindi rin basta-basta mawala ang ebidensya. May narinig akong pangalan ng isang abogado na tumutulong sa mga ganitong kaso. Si Attorney Clara Villanueva. Sige, bukas, subukan natin siyang kausapin. Para kay June, gagawin natin ang lahat. Umupo muna kayo. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan ninyo, pero gusto kong marinig mula sa inyo mismo kung ano nangyari. Ay, salamat, attorney. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin matanggap ang nangyari sa anak namin. Pauwi lang siya galing sa palengke nung gabing yun. Bigla na lang namin nalaman na binaril siya sa kalsada. May ibinigay bang malinaw na paliwanag ang pulisya kung bakit siya biniril? Sinasabi nila na may operasyon daw sila laban sa mga nasa listahan nila na drug users at pushers sa lugar namin. Pero parang napagkamalan lang nilang kuya ko eh. Napagkamalan? Ibig sabihin wala siyang kinalaman sa taong hinahanap nila? Wala, attorney. Kilala ang anak ko sa barangay bilang masipag na residente. Nagtitinda siya sa palengke at hindi siya nasangkot sa kahit anong illegal na gawain. May mga saksi ba sa mismong pangyayari?
May ilang nakakita pero karamihan natatakot magsalita laban sa mga pulis. Pero may isang mahalagang bagay kaming gustong ipakita sa inyo. Ano yun? Attorney, ako po si Leia. Malapit ang bahay namin sa mismong pinagbarilan kay June nung gabing yon. At nakuhaan ko ng video ang nangyari. Maaari ko bang makita? Opo, eto po. Nandito lahat ang buong pangyayari. Mula sa pagdating ni John hanggang sa pinataas ang mga kamay niya. At sinuntok pa siya at sumubsob sa lupa. Makikita rin daw dyan na lumuhod siya at nagmamakaawa, pero binaril pa rin siya. Hindi siya tumakbo gaya ng sinabi ng pulis. Lalong hindi siya nanlaban. Parang nalilito lang siya sa nangyayari at natatakot. Mahalagang ebidensya ito. Ay, ibig po bang sabihin may laban kami? Posibleng oo, pero kailangan pa nating suriin ng mabuti ang lahat ng detalye. Attorney, natatakot po ako na baka magkaroon ako ng problema dahil sa video na yan. Naintindihan ko ang takot mo. Pero kung magiging saksi ka, may mga paraan para maprotektahan ka. Ano pong susunod na hakbang na aming gagawin? Una, kailangan nating kopyahin at itago ng maayos ang video bilang ebidensya. Pagkatapos, magsasampa tayo ng formal na reklamo laban sa pulis na bumaril. Iyon ang gusto naming mangyari. Gusto naming mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni John, Attorney. Kung handa kayong ipaglaban ang kaso, tutulungan ko kayo. Pero kailangan nyo ring maging handa sa mahabang laban. Kapitan Benjo, ako si Attorney Clara Villanueva. Pumunta kami dito dahil kailangan ka naming makausap tungkol sa nangyari kay June. May hawak kaming video na nagpapakita na hindi siya lumaban sa pulis nung gabing yon. Naiintindihan ko ang sadya nyo. Mula nang mangyari ang insidenteng yon, maraming residente ang nagtatanong kung paano napunta sa ganitong sitwasyon si June. Gayong kilala namin siya bilang masipag at tahimik na residente ng lugar na ito. Kapitan, gusto lang naming malaman kung may ibang mga tao pa bang nakakita sa nangyari maliban sa video na hawak namin. May ilang residenteng nagsabing narinig nila ang sigawan ng pulis bago ang putok. Pero karamihan sa kanila ay ayaw magsalita dahil natatakot silang madamay sa kaso. Mahalaga ang bawat detalye. Kung may kahit isang saksi na handang magpaliwanag kung anong nakita niya, makakatulong yon para mapatunayan kung tama o mali ang ginawa sa kanilang operasyon. Kapitan, kilala mo ang anak ko. Nabuhay siya, namatay, at nailibing na pero kahit minsan, hindi siya naging problema sa lugar natin. Tulungan mo naman kami. Belia, kilala ko si June at alam kong mabuting bata siya. Pero bilang kapitan, kailangan ko ring maging maingat sa mga hakbang na gagawin ng barangay sa ganitong sitwasyon. Kapitan, hindi namin hinihingi na kampihan mo kami. Ang gusto lang namin matulungan kaming malaman kung sino ang maaari magsabi ng totoo tungkol sa nangyari ng gabing yun. Sige, susubukan kong kausapin ang ilang residente na malapit sa lugar ng insidente. Kung may papayag magsalita, ipapaalam ko agad sa inyo para makapaghanda kayo sa susunod na hakbang. Simula nang pumunta tayo sa opisina ni Attorney Clara at sa barangay hall, pakiramdam ko, Erning, unti-unti ko nang naiintindihan kung gaano kahirap ang laban na papasukin natin. Pero kahit ganon, hindi ko kayang umatras dahil anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Tama ka, Delia. Nakuha ko na rin kanina ang resulta ng autopsy ni June. Ibibigay ko kay attorney bukas. Nabasa ko doon na sa noo binaril si June. Ibig sabihin, nakaharap si June sa pulis nang barilin siya. Sa ulo pa talaga binaril ang anak natin. Parang wala talaga siyang balak na buhayin pa si June. Kawawa kong anak. Bakit niya naranasan ng ganyang kalupitan?
Sana maliban sa video na galing kay Leia, sana pumayag din si Leia na tumistigo. Sakaling wala na tayong mahanap na iba pa. Alam kong natatakot pa rin si Leia. Pero sa ngayon, siya na lang talaga ang pag-asa natin para mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ni June. Kanina lang sinabi sa akin ni Hepe na may reklamo na raw na inihanda laban sa akin. Dahil sa nangyari nung may operasyon kami dito sa lugar nyo. At alam kong hindi na ito simpleng usapin. Dahil may lumabas na raw na video ng nangyari. Roman, kaya ako naparito ay para ipaalam sa iyo na seryoso ang pamilya ni June sa paghahain ng kaso. At may abogado na silang kinuha kaya mas mabuting maging handa ka sa mga susunod na mangyayari. Hindi naman ako natatakot. Ginawa ko lang ang trabaho ko nung gabing yon. At malay ba naman natin, baka nga totoong adik at pusher ang nadisgrasya ko nung gabing yon. Ang problema, Roman, may video na nga at napanood ko. Nakataas ang kamay ni June. Nakaluhod pa siya na parang nagmamakaawa bago pumutok ang baril. Madidiin ka sigurado. Hindi ko pa nakikita ang video. Pero alam kong kapag kumalat yun, lalo lang lalaki ang issue. At baka isipin agad ng lahat na ako ang may kasalanan kahit na ginagawa ko lang ang trabaho ko. Basta, may isang pamilya na nawalan ng anak at gusto nilang malaman kung ano talaga ang nangyari ng gabing yon. Kanina lang tumawag si Kapitan Benjo sa akin at sinabi niyang nakausap niya na si Police Officer Roman. Kaya malinaw na sa kanila ngayon na seryoso ang pamilya ninyo sa paghahain ng kaso. At hindi na ito basta usap-usapan lang sa barangay. Mabuti kung ganon, attorney. Dahil gusto namin ipakita na hindi kami papayag na basta na lang mabaon sa limot ang nangyari kay June. At kailangan talagang may managot sa nangyari sa kanya. Wala na akong kinatatakutan ngayon, attorney. Ilalaban ko hanggang dulong paghingi ng hustisya para sa anak ko. Naintindihan ko po ang nararamdaman ninyo. At gusto kong malaman nyo na handa na ang mga dokumento para magsampa tayo ng formal na reklamo laban kay Police Officer Roman. Kasama ang video na binigay ni Leia bilang isang pangunahing ebidensya. Attorney, handa akong tumistigo kung kinakailangan. Kahit alam kong may posibilidad na magkaroon ng pressure mula sa ibang tao kapag nalaman nilang akong nag-record ng video. Leia, malaking tulong na nga sa amin ang ginawa mo. At kung maabot man sa pagtestigo ng kaso, sisiguraduhin namin hindi ka mapapahamak. Bukas ay formal na tayo magsasampa ng kaso. Kasong kriminal at administratibo. Gusto kong matanggal siya sa serbisyo habang dinidinig ng korte ang kasong isasampa natin laban sa pulis na yon. Salamat, attorney. Alam kong sa tulong mo ay mabibigyan ng katarungan ng kamatayan ni June. Leia, alam kong mabigat para sa'yo ang sitwasyong ito. Pero gusto kong malaman mo na napakahalaga ng video na binigay natin kay Attorney Clara. Yun ang makakatulong para lumabas ang tunay na nangyari kay Kuya June nung gabing yun. Maya, hanggang ngayon natatakot pa rin ako. Pulis ang sangkot sa nangyari. At alam mo naman kung gaano kahirap kalabanin ng mga may kapangyarihan. Kung akong siguro ang nasa kalagayan mo, baka ganyan din ang maramdaman ko. Pero isipin mo rin na kung walang maglakas ang loob na magsabi ng totoo, walang mangyayari sa kaso ng kuya ko. Iniisip ko rin kasi ang pamilya ko. Baka madamay sila. Ayoko silang mapahamak. Napapansin na ni tatay at nanay na lagi akong sumasama sa inyo. Nagtataka na sila. Kahit nga nung ilibing si June, isa ako sa mga huling umalis sa sementeryo. At hindi ako diretsyong umuwi kundi sa inyo pa ako tumuloy. Naiintindihan kong pag-aalala mo para sa kanila. Pero nakikiusap ako sa iyo, Leia. Tulungan mo mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng kuya ko. Pakiusap. Alam mo, Maya, siguro nga tama ka. Kailangan ko ng tumistigo laban sa pulis na bumaril sa kuya mo.
Naisampa ko na ang kaso laban kay Police Officer Roman. At umasa tayo na makukuha ni John ang hustisya. Salamat, Atty. Clara. Pinag-aralan ko rin ang mabuti ang video at malinaw sa kuha na naglalakad lang si John sa gilid ng kalsada. Wala akong nakikitang anumang armas sa kamay niya hanggang sa tawagin siya ni Police Officer Roman. Oo, Atty. Kahit pa ulit-ulit kong balikan ang video, wala talagang indikasyon na may hawak siyang kahit na ano. Pero bakit pinipilit ng Roman na yun na tumakbo ang anak ko? Hinabol daw nila at nang maabutan ay nagtangkang mangagaw ng baril at ng laban. Bakit pilit niyang sinabi yun? Yan ang isa sa mga alas natin, Aling Delia. Kung mapapatunayan na hindi nanlaban si June, malaking butas yun sa bersyon ng ulat ng pulisya. At makakatulong ito para maipaglaban ng hustisya para sa anak ninyo. Walang dapat magising sa bahay na to. Tulog na ang mag-asawa sa kabilang kwarto at ang anak nila ang target ko ngayong gabi. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa bagay, hindi naman nila ako makikilala dahil balot ng itim na bonnet ang buong mukha ko. Hindi nila dapat malaman kung sino ako. Ito na ang kwarto ng babaeng anak ng mag-asawa. Mahimbing ang tulog niya. Mabuti na rin yun para hindi siya agad makasigaw. Sandali lang to. Kailangan ko lang siguraduhin na maiintindihan niya ang mensaheng dala ko sa pamilya niya. Ha? Sino yan? May tao ba sa kwarto ko? Nay! Tay! May tao rito! Teka lang. Sino ka ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Aray! Ano bang ginagawa mo? Sino ka ba? Hindi kita kilala. Paano ka nakapasok sa bahay namin? Kung may kailangan ka, kunin mo na lang. Pero huwag mo kami sasaktan. Tumahimik ka. Huwag kang sisigaw kung ayaw mong mas lumalapang mangyari sa'yo. Hindi ako pumarito para magnakaw o para makipagtalo sa'yo. May gusto lang akong iparating na mensahe sa inyo ng mga magulang mo. Anong mensahe? Hindi ko maintindihan kung ba't mo ginagawa to. Wala kaming ginagawang masama sa kahit kanino. Kung may galit ka sa amin, sabihin mo na lang kung ano yun. Pero huwag mo kaming takutin ng ganito. Sabihin mo sa mga magulang mo na iurong nila ang kasong isinampa nila. Kung hindi nila gagawin yun, tandaan mo ang sasabihin ko ngayon. Isa-isa kayong mamamatay. Mauuna ka at susunod ang mga magulang mo. Sino ka? Sino ka? Malinaw na ang babala. Sabihin mo yan sa mga magulang mo. Kapag hindi nyo ginawa, makikita mo ulit ako at manganganib na ang buhay mo. Sino yun? Sinong lalaking yun? Tay, buksan niyo po ang pinto. Buksan niyo agad. May nangyari, Nay. Maya? Ate, bubuksan ko ang pinto. Maya, ano nangyari sa'yo? Anak, ba't ka umiiyak? Nay, Tay, may pumasok na lalaki sa kwarto ko. Sinuntok niya ako at pinagbantaan. Natatakot ako. Mukhang kaya niyang pumatay ng tao. Sino? Sino pumasok sa kwarto mo? Halika nga muna rito sa loob. Ang lamig ng mga kamay mo. At parang sobrang takot na takot ka. Sabihin mo sa amin kung anong nangyari, Maya. May nakapasok na lalaki sa kwarto ko kanina. Nagising ako dahil may naramdaman akong tao sa loob ng silid ko. Hindi ko makita ang mukha niya dahil may suot siyang itim na bonnet na nakatakip sa ulo at buong mukha niya. Tinanong ko kung sino siya pero biglaan niya ako sinuntok sa mukha. Sobrang sakit, Nay. Nay, akala ko sumabog na yung mukha ko. Ano? Sinuntok ka? May pumasok sa bahay natin at sinaktan ka, anak. Sigurado ka bang hindi mo lang napapanaginipan yun? Pero hindi. Kita ko nga ang pamumula ng pisngi mo.
Paano siya nakapasok dito? At bakit ikaw ang pinuntirya niya? Hindi po panaginip, Tay. Totoo po. Narinig ko po ang mga yabag niya sa kwarto ko. Sabi niya, may mensahe siya sa inyo. Binantaan niya tayo. Sinabi niya na kung hindi niyo iurong ang kasong sinumpa niyo, isa-isa tayong mamamatay. Sabi niya, ako mauuna pagkatapos kayo. Diyos ko. Kaya pala. Alam ko may mangyayaring ganito. Mula nang isampa natin ang kasong yun. May mga taong ayaw na umabot pa sa korte ang lahat ng ito. Hindi ko akalain na aabot sila sa puntong papasok sa bahay natin at mananakit pa ng anak natin para lang manakot. Malakas ang kutob ko na inutusan ni Roman ang lalaking yon para takutin tayo. Kung hindi siya tauhan ni Roman, si Roman mismo yon. Makinig kayo sa akin. Walang sino man ang pwedeng manakot sa pamilya natin. Hindi natin iuurong ang kaso. Kahit anong pananakot pa ang gawin nila. Tatakot ako, Tay. Hindi para sa akin, kundi para sa inyo ni Nanay. Ilang buwan na rin lumalakad ang kasong sinampa natin kay Roman. Baka nararamdaman niya na matatalo siya. Kaya nananakot na siya ngayon. Erning? Erning, ano nangyari sa'yo? Bakit duguan ka? Tay! Binugbog ako ng 3 lalaki. Sumakay sila sa tricycle ko. Akala ko totoong pasahero. Nung medyo mapadaan kami doon sa may talahiban, pumara sila at pinagbubugbog ako. Akala ko hold upin nila ako. Pero wala naman silang kinuhang kahit ano. Pinagtulungan lang nila akong bugbugin. Erning, may kaugnayan pa rin kaya yan sa lalaking pumasok dito sa bahay natin? May kaugnayan kaya yan sa kasong isinampa natin kay Roman? Hindi na ba niya tayo titigilan dahil napatanggal na siya ni attorney sa serbisyo? Tayo ang naagrabyado niya, tayo ang namatayan ng anak. Hindi nila tayo matatakot. Matatapos din ang kasamaan niya. Matapos ang masusing pagdinig, pagsusuri ng mga ebidensya at pagdinig sa mga testimonya ng magkabilang panig, ang hukuman ay dumating sa malinaw at matibay na konklusyon. Napatunayan ng prosekusyon na sa pamamagitan ng mga ebidensya at saksi na ang akusado, si Police Officer Roman De Dios, ay may pananagutan sa pagkamatay ng biktimang si Joniel Sarmiento. Ang pinakitang video, ang mga pahayag ng mga saksi at ang kabuuang pangyayari ay nagbigay sa hukuman ng matibay na batayan upang sabihin na ang krimen ay naganap at ang akusado ang may kagagawan nito. Dahil dito, napatunayan ng hukumang ito na si Roman De Dios ay guilty beyond reasonable doubt sa kasong murder alinsunod sa umiiral na batas ng Republika ng Pilipinas. Hindi! Wala akong kasalanan! Hindi ko siya pinatay! Hindi ko siya pinatay! Ay, sa wakas, nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni John. Pabubulok na sa bilangguan ng hayop na Roman na yan. Maraming salamat sa iyo, Attorney Clara. Tatanawin naming malaking utang na loob sa iyo ang ginawa mong pagtulong sa amin. Walang anuman yon. Masaya ako na natapos na ang paghahanap natin ng katarungan para kay June. Ay, salamat din sa iyo, Leia. Ikaw ang saksing nagdiin sa mga kasinungalingan ni Roman. Para sa hustisya, paulit-ulit kong gagawin ang pagtestigo, Aling Delia. Mauna na ako sa inyo. Kung meron pa akong may tutulong sa inyo, puntahan niyo lang ako sa office ko. Matatahimik na ang kaluluwa ni June. Magiging masaya na siya. Saan man siya naroon. John, anak. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, nakuha na natin ang hustisya para sa iyo. Pero mahirap pa rin tanggapin na wala ka na sa bahay.
Lalo na ting umaga na dati. Naghahanda ka ng pumunta sa palengke, anak. Kuya, gusto ko lang ipaalam sa'yo na patuloy ka naming mamahalin. Hindi ka namin kakalimutan habang nabubuhay pa kami. Mahal na mahal kita, kuya. Sayang lang na pinutol ng karahasan ng buhay mo. At ang pumutol pa ay ang taong dapat nagbibigay proteksyon sa mga mamamayan. Ganun pa man, hindi kami tumigil hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ang pagkamatay mo. Araw-araw pa rin kitang naaalala, kuya. Lalo na kapag dumadaan ako sa palengke at nakikita ko ang pwesto kung saan ka dati nagtitinda. Pero sa kabila ng lungkot, kailangan namin magpatuloy sa buhay. Salamat, Kuya Jun. Naging napakabait mong kapatid sa akin at anak kina tatay at nanay. Jun, anak. Hindi man namin mababago ang nangyari. Pinapangako ko sa iyo na lagi kang nasa puso't isipan namin. Kami ang pamilya mo. Lumisan ka man kaagad sa mundo, anak. Lagi pa rin kitang mamahalin. Mahal kita higit pa sa buhay ko. At sana naipakita namin sa iyo kung gaano ka kamahal at kahalaga sa amin. Jun, nandito na ang tatay mo. Kasama niya si Leia. Na siyang nakatulong ng malaki para makulong ang salbahing pulis na pumatay sa iyo. Pasensya ka na, Jun, anak. At nahuli ako. Sinamahan ko lang itong si Leia na bumili ng magagandang bulaklak para sa iyo. Jun, kung saan ka man naroroon, tunghayan mo na lang dito ang pamilya mo at lahat ng mga taong nagmamahal sa'yo. Alam namin magkakaroon ka na ng kapayapaan. Kuya, ang alaala mo ay mananatiling gabay sa amin. Ikaw ang palaging inspirasyon namin kung paano ipaglaban ang tama at hindi lamang mananahimik sa mali. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.